Ang mali kasi nangyayari sa bansa is parating pinapaisip sa atin na mahirap talaga ang Pilipinas. Mahirap talaga. So magtiis kayo sa sakit ninyo. Ganun ang binigay na mindset. May mahirap ba na pinapapila nyo ang mga tao, bibigyan nyo ng 5,000, 5,000? Ibig sabihin, merong perang umiikot. Pero ang purpose ng pera na yon is just to build their names para maging mabango sila at forever silang andyan sa kanilang pwesto. Pero yung nabigay mong pera, kahit sino ang binigyan mo noon eh. So yung nagkasakit, wala pa rin siyang pera. Ang tao kasi po, kahit mahirap, kung ma-admit siya, tapos kargan ng gobyerno ang kanyang bayad sa ospital, kahit mahirap yan, mayaman ang pakiramdam niyan. Kung ang tao hindi nagwo-worry na sa kanyang kalusugan, yung kanyang pera, siyempre ifo-focus niya sa pagkain, sa damit, and then sa pag-asenso ng buhay. Kasi ang rules talaga ng buhay, dapat may pera ka rin sa emergency fund. Tama yun. Pero nagsisimula pa ang lahat umasenso eh. So kulang tayo sa emergency funds. Pagkain karamihan na pupuntahan at tuition fee, yung budget na yon. Paano tayo aasenso as a country to become a developing country, to become a first world country, kung ang health ay hindi ayos? Nagiging nadadadialysis na dahil hindi man nagpa-check up ng maaga dahil walang budget, walang libreng check up, walang libreng laboratory. Nagpa-check up, grabe na eh, sira na kidney eh. Wala nang choice eh. Ganon ang mindset ng ating bansa ngayon. Dahil nga daw mahirap. Natural na yan, mamamatay tayo kasi mahirap lang tayo. Pero nakita natin ang pera. Ang daming perang ini-insert lang sa GAA. Pero walang malinaw na purpose, parang walang project pa daw yun na malinaw. Dapat ang bansa, priority number 1, kung may mas mataas pa na priority sa number 1, yun na yun, health. Diyan natin ma-feel ng Pilipinas na umaasenso na tayo. Health muna. Pag naayos natin yung health, nasasalo na natin yung major issues ng health, yung asenso, hahabol yan. Dahil kung healthy na bayan, mag-i-improve din yan eventually.